the challenger, the fighting pride of the Philippines, 8-time world champion. Round of boxing for the WBO welterweight championship of the world. Manny Pac-Man Pacquiao. Across the ring, the defending world champion, fighting out of the red corner, wearing pink trunks with blue and gold trim, joining us from the beautiful city of San Antonio, Texas. He weighed in at 139 1/2 pounds. He is undefeated in his campaign to the ring with a record of 26 wins, no losses, 17 wins coming by way of knockout. Tonight, making the second defense of his title, ladies and gentlemen, here's the undefeated, reigning and defending WBA Super Lightweight Champion of the World, introducing Mario El Azteca Barrios.この何か素晴らしさがこれからの未来、嵐の中でこの何か素晴らしさがこれからの未来、嵐の中で。And of course, everything that Barrios threw to the body. Yeah, and this is early in the round. That's The body shot, and Santiago finally goes down. Barrios continuing it. Oh, right hand lands and it's so to say, and then it's the corner has stepped up to the apron. Mario Barrios does indeed close the show. The losing streak is over. Stoppage. He's been training with Virgil Hunter. There are those that work with Mario and jab that's back up from Mario. It was a stumble, but he may have gotten buzzed there. Very good boxing ability for Barrios. We asked Barrios, he's fought here in a big right hand. That drops Gerardo. My goodness, what a sledgehammer. 5, 8, 9. Mario Barrios is finding his stride, and that is a dangerous super lightweight who is moving up the ranks in quick fashion. He embraces with his family, and my goodness. 6 feet, yeah. Ooh, nice shot. Acquitting himself well. Yes, Rosie, nice. Love what I'm seeing from Barrios. Look at body shot. That was a good shot. Oh, He's down! He's down! Almost for the 5th time in his career. The 1-2. Yeah. 3-0 with his 15th stoppage win. It's a judgment call here. I just don't like fights stop when I got one guy punching back. But he was taking a lot of shots, but he was punching back. And his birthday's on Monday. Give him a... But it was like, Al, do you agree? Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. So tatlong burado na mag-i-score ng mega showdown ni Manny Pacquiao at Mario Barrios. Ito ay sina Max De Luca, Team Cheatham, at Steve Wasted. Ang tatlong burado na ito ay may history din ng controversial score sa mga bigating mga laban, kung saan ay may pinapanigan ito. In short, may mga kapalpakan at anomalya din na ginagawa ang mga ito. Unahin natin si Max De Luca, ang nabatikos matapos magbigay ng tablang score na 112-112 sa labanan Ryan Garcia kontra Devin Haney. Matapos mapabagsak ng 3 beses ni Ryan Garcia itong si Devin Haney ay nagbigay pa din ito ng tablang score, kaya dahil dito ay sobrang binatikos siya ng husto.
Sunod ay si Steve Wasted naman ay nagbigay din ng tablang score na 114-114 sa laban ng Tank Davis kontra lamang Roach Jr., na tanging siya ang dahilan kung bakit hindi nanalo itong si Roach kontra Davis. Sa kabila nakitang-kita at napakaliwanag naman na nanalo talaga si Roach kontra Tank Davis. He counterpunched Tank, took off some of the steam of the punch, but still, Roach leading with one into the lead. Davis fighting on even terms here in the 11th. At si Tim Cheatham naman, ay ang nag-iisang gurado na nag-score ng 115-113 pabor kay Haney sa naging laban niya kontra Machinko. Body shot that makes Haney go back and drop his elbows to protect his body. So Loma goes back up top with a jab, a left hand and a right hand that missed, then goes back down with a body shot, followed by an uppercut, and a right hook. Haney retreats, but instead of following him, Loma backs off, making Haney come to him. Loma then surprises him by countering his jab with a straight left. Kaya talagang delikado dito sa tatlong judge si Manny Pacquiao. Kaya dapat talagang knockout at hindi na paabutan sa final scorecard ni Manny Pacquiao itong si Mario Barrios dahil kung hindi ay mukhang matatalo siya kay Mario Barrios. Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. So kulang 4 na taon din na hindi natin nakikitang lumaban sa ibabaw ng boxing itong si former 8 World Division Champion and future Hall of Famer Manny Pacquiao, na may record na 62 wins, 8 losses at may 2 tabla. Ngunit ngayong darating na July 19 taon kasalukuyan ay muli itong babalik sa ibabaw ng boxing ring para patunayan na isa pa rin siyang halimaw sa ibabaw ng boxing ring. Kakalabanin niya si WBC welterweight champion na si Mario Barrios. Si Mario Barrios ay may record na 32 wins, 18 knockouts, 2 losses at 1 tabla. Kakayanin kaya ng mas batang Mario Barrios itong si Manny Pacquiao. Kapag manalo si Manny Pacquiao kontra Mario Barrios ay dito na niya malalampasan ang kanyang sariling world record bilang pinakamatandang welterweight champion at hihirangin siya bilang pinakamatandang hari ng welterweight division champion. At paniguradong magkakaroon ng Manny Pacquiao vs Floyd Mayweather Jr. rematch or magiging Manny Pacquiao vs Tank Davis, na tiyak magiging blockbuster ito sa mansulok ng mundo. Damako naman tayo sa iba pang mga balita. So Manny Pacquiao naglabas na ng kanyang kasalukuyang kondisyon ng kanyang pangangatawan. Kulang-kulang 2 linggo na lang at magkakaalamanan na kung sino kina Manny Pacquiao at Mario Barrios ang hihiranggan malakas sa ibabaw ng boxing ring. Kitang-kita dito na talagang pigang-piga na ang katawan ng ating pambato na si Manny Pacquiao. Bato-bato na ang pangangatawan nito, at nagmukhang bata pa ito tingnan at nakakatakot na, dahil kitang-kita na talagang malakas na ito at handang-handa na makipagtagisan ng kamao sa kamao, lakas sa kanyang kalaban na si WBC World Champion Mario Barrios. Kaya dahil dito ay talagang maraming mga fans ang tiwala na mananalo si Pacquiao kontra Mario Barrios. Dagdag pa ni Manny Pacquiao ay maganda daw ang kanyang pakiramdam at talagang fully conditioned na ang kanyang katawan. Dagdag pa ni Pacquiao ay maganda na rin ang kalagayan ng kanyang balikat, at wala na siyang naramdaman kahit anong kirot dito, dahil alam naman ng karamihan na may iniinda na injury sa kanyang balikat ang ating pambansang kamao. Ilang taon na ang lumipas, na lagi niyang dala-dala at nahihirapan siya sa kanyang mga laban dahil dito. Ngunit ngayon taon kasalukuyan ay talagang wala na daw itong nararamdaman na kahit anong sakit, kaya 100% ready na siya. Mabilis na din ang galawan ng kanyang footwork at talagang komportable siyang gumalaw, dahil wala na itong nararamdaman na kahit anumang injury o sakit mapabalikat man or mapapaa. Dagdag pa sa ating mga balita, Carl James Martin hindi kinaya ang ginagawa ni Pacman na pagpapapalo ng stick sa katawan. Ang pagpapapalo kasi ng stick sa katawan ay nagpapalakas ng pain tolerance, para hindi ito basta-basta masasaktan sa mga pinapatama sa kanya ng kanyang kalaban, kaya ito panuulin ang pagsubok ni Carl James Martin sa training na ito. Started off soft.
Dam ako na matayo sa iba pang mga balita, Mario Barrios papatulugan ng mas mahimbing ulit si Manny Pacquiao sa ibabaw ng boxing ring. Katulad ng ginalay itong si Manny Pacquiao. Kaya ayon sa kampo ni Mario Barrios ay napag-aralan na doon nila ang galawan ni Manny Pacquiao. Kaya hindi malabong mangyari na maulit muli ang sinapit ni Manny Pacquiao kay Juan Manuel Marquez sa mga kamay ni Mario Barrios. Ano sa tingin nyo guys, sino kaya ang matutamba at sino ang nanatiling nakatayo? Si Pacquiao ba or si Barrios? Just comment down below. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Wins World TV. Saying peace, love and good vibes lang tayo lagi. Okay, alright. The challenger, the fighting pride of the Philippines, 8-time world champion. Round of boxing for the WBO welterweight championship of the world. Manny Pac-Man Pacquiao. Across the ring, the defending world champion, fighting out of the red corner, wearing pink trunks with blue and gold trim, joining us from the beautiful city of San Antonio, Texas. He weighed in at 139 and 1/2 pounds. He is undefeated in his campaign to the ring with a record of 26 wins, no losses, 17 wins coming by way of knockout. Tonight, making the second defense of his title, ladies and gentlemen, here is the undefeated, reigning and defending WBA Super Lightweight Champion of the World, introducing Mario El Azteca Barrios. Number 10. Manny Pacquiao vs. Hector Velasquez. On September 10, 2005 at Staples Center, Los Angeles, California, Pac-Man beat Hector Velasquez by TKO at 2:59 in round 6 of 12 and won vacant WBC International Super Featherweight title. Exactly expect this. No, for the most part, Pacquiao is doing out the straight left hand of his. Pacquiao landed it right, going straight away with a hard left hand. And there's a good left. The accurate power puncher of Pacquiao. Well, and his size as well, because you see, once again, that's what I'm saying. After he throws that left hand punch, that's Pacquiao backs Velasquez off with the left. Now he's starting to get more accurate with both his jab and the left hand. The second right hand, and shook his head a bit. Pacquiao landing a left in there. Velasquez hit and get hit. Manny Pacquiao hits and gets hit. Hard left hand. I have this sense, even though he's punching a lot, he seems to have recuperating powers very good. In sensational shape, Pacquiao is known to be a gym rat. Freddie Roach trains Pacquiao, and watch him train on a daily basis. Manny Pacquiao with that straight left hand and that move after he hits him has just been. But more and more, Pacquiao has found the openings in that attack. Other kinds of action, fighting sports and combat sports. Yeah, but it is. But you know, I don't know how many of these type fights he. Manny Pacquiao's red hot. Good match. Black-eyed peas, you can expect nothing but dynamite in every punch. Here's a good body punch. And Filipino background so that he can... sizzling right hand inside by Pacquiao, who has supported a natural way. It can be a big factor late in the fight. Perfect right hand by Pacquiao. Right hook. Stuns Velasquez. Pacquiao trying to finish it. To get it done. One of the most vicious finishers in the sport. Velasquez in big trouble now. There's no way I can see him going into the fight. The increasing accuracy of Pacquiao's shots making a difference to Velasquez. And that's a stoppage. Number 9. Manny Pacquiao vs. Eric Morales 3. On November 18, 2006 at Thomas and Mack Center. Number 8. Manny Pacquiao vs. Jorge Eliezer Julio. On June 8, 2002 at the Pyramid, Memphis, Tennessee, defending IBF Super Bantamweight title, Pac-Man beat Jorge Eliezer Julio by TKO at 1:09 in round 2 of 12. For Pacquiao to learn to foul a guy back. Times mean I like it one back, so this must be a real good kid. Big left hand by Pacquiao, and counter. Both fighters, I think Pacquiao has already gotten some of Julio's respect for it. Julio has got a concerned look on his face. Pacquiao can punch.
when you come up to 122, you may be biting off something more than you can chew. But, oh, big left hand by Pacquiao. Sometimes the first couple of punches might rock you, but then you taste the power and sort of get used to it, right, Bobby? Well, you know, there are times, boy, oh boy, it hurts so much more. Pacquiao with a body shot after missing with the wild. Big hitter Pacquiao wants to be. Throws every punch, aggressive intentions. Julio, a little bit more of a change-up artist, and holding his own now, he thought might be the case. That hard as Pacquiao is. Takes a lot of energy to start those punches. Oh, that's a huge left-hand shot. And the right-hand shot, Julio seems a little bit flustered by Manny's power. And the first round, another straight left hand by Pacquiao. And you heard Julio's corner saying, hit him in the belly. And down goes Julio. Freddie Roach told him to go in behind the double jab. This is some prospect, Bobby. Second knockdown of Julio. No 3 knockdown rule in effect. I think Julio's gonna have trouble. A little grabbing and holding might be the thing to do. Pacquiao's just getting ready to swing away again. And Bill Clancy's seen enough. Number 7. Number 6. Manny Pacquiao vs. Marco Antonio Barrera. On November 15, 2003 at Alamo Dome, San Antonio, Texas, Pac-Man beat defending the ring featherweight title Marco Antonio Barrera by TKO at 2:56 in round 11 of 12. Gets him into the corner. Could be dangerous for Manny. Lands for Pacquiao. He's got them in. What do people think? Any more minutes of this? No, because Pacquiao is not backing off. If you're the guy that was holding up to the... Landed for Pacquiao and maybe hurt Floyd Mayweather. Mayweather covering up and... Seems to be developing a better... Great body shot with the left by Pacquiao. Left. It's exciting when he hurts you, which is what happens how he got caught versus Marquez. Keep that. 研究をしてきました。そして鍛え上げてきましたアンポルキア。Judges won't score it that way without a knockdown. Jeff Holmes ready to go. Pacquiao throw an overhead left followed by a beautiful right uppercut because Chris has his arms out over his shoulders. Not sticking that jab out and getting a right hand in. Then Pacquiao lands that beautiful straight left lead, catching Chris Algieri going straight back and lands. And there actually it was a pretty straight left hand. Yes, and he got the right in the chin there. He walked well though. Nice combination of punches. Throwing the hook to the body and then the straight right hand. So a terrific Not had his hands up. Unfortunately for Pacquiao, he landed in the throat, not on the chin.
too much of everything. He just cannot figure out how to get into the fight, how to hold him off. Oscar is maybe trying to lay a trap, but Manny is too smart for it. Yeah, that's a good point. I think Cotto got stung. He got Here he comes. off, and I saw a little look on his face by Manny Pacquiao, taking complete control of the fight in combinations, leaving Cotto. His nose is really bleeding now. Cotto's face. Annoy Mayweather. He might have been a little too conservative. And Hatton's in trouble again. Final 10 seconds of round one, and Hatton's down for the second. Final 10 seconds of round one, and Hatton's down for the second time. The first round by Manny Pacquiao. What an impressive first round by Pacquiao. Matias being busy and getting in front, but he's not here. Beautiful combination by Barrios. It's already good, but again, Barrios being the better fighter and doing Finger strong movement coming in. Looks like, but right now, there are one or two shots like right now. You really don't. But now when he tough fight like this, you put left hand down the pipe. Bradley tried to react to it, but he reacted a little late, and his punch. Pacquiao stuns Algieri. 6, 7, 8, 9, 10 punches in a concession, followed by the right hook over the top to the head. Best right hook I think he's landed. He threw 1, 2, 3, 4, 5. Held for a little while, couldn't hold on long enough. It's Pacquiao who's out of his cage. Yeah. This is Pacquiao's nightmare. Locked in a trap against a much bigger man. Fights his way out of it. Sporting event this country may have ever seen. Back in 2009. Pacquiao to get back at him. That's right. Let's see, he let him off the ropes. Against the ropes. Margarito tries to press the action. Pacquiao hits him flush with a big left. But he wrote that he was quote-unquote fired with using his right hand. Pacquiao to get back at him. That's right. Let's see, he let him off the ropes. Pacquiao again, the aggressor. Beautiful combination. Right uppercut, then followed by right uppercut up between the gloves. That make of There's a headbutt. Either that or a punch, but it may have been a headbutt. I missed it. Pacquiao again, the aggressor. Advantage early over the first couple. And uppercuts. Pacquiao more or less dispensing with the jab because he doesn't really need to set anything up. No, he doesn't. He just really pretty much. The tension is really, really hot at the MGM Grand. There might be some knockdowns in the fight. Somebody might even get knocked out. At the age of 40, you become slow and it's kind of a challenge to myself that to prove something. Prove a point. He can't number to number. And Manny's elite levels, staying power, even into his 40s, has already proven this somewhat true. Well, now, look, I mean, he's surprising me right now. I can't believe he's 40 years old and still fighting like this. versus Yordenis Ugas. I have a lot of respect for him, so I'm very excited. But all respect is finished after we get on the ring tomorrow. Right in there and hit him with the right hook. Ugas already realizing he's in with a very different guy. But this Trojan horse came with a completely different style and skill set, and where Manny had trained for a fellow lefty, he would instead get a southpaw killer. So landing too, that right hand lands by Ugas, then doubled up on the jab with the right hand. But in terms of like the hardcore fans who know, Yordenis Ugas is no sort of patsy or consolation prize. This is among the hardest fights Pacquiao could have booked. I don't think I've ever seen Manny really use head movement, but the head movement to get out of the way of that. Still champion Yordenis Ugas. You know, every fighter, guys, has to make their own decision. Their health is at stake. Selfishly, I think we'd all love to see Pacquiao again. This is the guy right now. He's the superstar in the boxing world. This is the Ali of Ali's days, the Mike Tyson in his prime, the Lennox Lewis in his prime, the Sugar Ray Leonard in his prime. But what do you think about that, like the motor difference between a 30-year-old and a 46-year-old? You know what, man? It's all up here and it's here. It's what you got. It's what you use. The attributes which best define a legendary underdog: relentless movement, blistering hand speed, and razor-sharp reactions, are unfortunately those which age like milk. And he starts putting these punches together. He starts punching 2, 3, 4, 5 punches at a time. Guerrero can't hit him. He can't catch him.
Dagdag pa sa ating mga balita. I know I'm the better fighter. You fight 10 times, I'm gonna win 10 times. You fight 20 times, I'm gonna win 20 times. You fight 100 times, I'm gonna win 100 times. Manny Pacquiao, he's not a better fighter than me. No way around him. Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. So kulang 4 na taon din na hindi natin nakikitang lumaban sa ibabaw ng boxing itong si former 8 World Division Champion and future Hall of Famer Manny Pacquiao, na may record na 62 wins, 8 losses at may 2 tabla. Ngunit ngayong darating na July 19 taon kasalukuyan ay muli itong babalik sa ibabaw ng boxing ring para patunayan na isa pa rin siyang halimaw sa ibabaw ng boxing ring. Kakalabanin niya si WBC welterweight champion na si Mario Barrios. Si Mario Barrios ay may record na 32 wins, 18 knockouts, 2 losses at 1 tabla, kakayanin kaya ng mas batang Mario Barrios itong si Manny Pacquiao. Kapag manalo si Manny Pacquiao kontra Mario Barrios ay dito na niya malalampasan ang kanyang sariling world record, bilang pinakamatandang welterweight champion, at hihirangin siya bilang pinakamatandang hari ng welterweight division champion. At paniguradong magkakaroon ng Manny Pacquiao vs Floyd Mayweather Jr. rematch, or magiging Manny Pacquiao vs Tank Davis, na tiyak magiging blockbuster ito sa mansulok ng mundo. Si Manny ang Pacquiao vs Floyd Mayweather Jr. 2, dahil aktibo pa rin itong si Floyd Mayweather Jr. sa mga exhibition fight at title fight. Dagdag pa sa ating mga balita, so Mario Barrios napamura dahil dito, napamura nga dito si Mario Barrios nung nalaman niya na sobrang mahal talaga ang tiket sa laban nila ni Manny Pacquiao. Umabot lang naman sa 1 milyon ang tiket para lang makapanood sa laban Mario Barrios vs Manny Pacquiao, na magaganap ngayong July 19 taon kasalukuyan sa Las Vegas, umabot naman ng $500 kapag nasa dulo ka manood ng kanilang laban. Pati si Mario Barrios ay nagrereklamo na dito dahil sa sobrang mahal ng tiket ng kanilang laban ni Manny Pacquiao. Madami daw kasi siyang mga kaibigan ang hindi makakapanood ng live sa kanilang laban dahil sa sobrang mahal ng tiket, manunood na lang daw sila ng live kaysa magbayad sila ng ganung kalaking halaga. Inamin ni Mario Barrios na talagang first time ng buong buhay niya ang makaranas ng ganito. Dahil sa mahal ng tiket ay baka malimpasan pa ng Pacquiao-Barrios fight ang naging laban ni Pacquiao kay Floyd Mayweather Jr. na nagtala no. Dagdag pa sa ating mga balita, so 2 linggo na lang at mangyayari na ang bakbakan Manny Pacquiao vs Mario Barrios. Dahil mainit sa social media ang pangalan Manny Pacquiao ay minaliit naman ito ni Floyd Sr. ama ni Floyd Mayweather Jr. Ayon kay Floyd Sr. kung mangyayari ang rematch sa pagitan Manny Pacquiao kontra sa kanyang anak na si Floyd Mayweather Jr. ay aabutin lang daw ng round 1 itong si Manny Pacquiao sa kanyang anak na si Floyd Mayweather Jr., kaya tiwala si Floyd Sr. sa kakayanan ng kanyang anak pagdating sa ibabaw ng boxing ring. Dagdag pa ni Floyd Sr. ay hindi na tulad ng dati itong si Floyd Jr., kung dati ay panay takbo siya, kapag nagharap daw sila ni Manny Pacquiao ay pagagapangin at patutulugan niya lang ito sa ibabaw ng boxing ring. I won. I know I won. I know I'm the better fighter. You fight 10 times, I'm gonna win 10 times. You fight 20 times, I'm gonna win 20 times. You fight 100 times, I'm gonna win 100 times. Manny Pacquiao, he's not a better fighter than me. No way around him. Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. So current undisputed and 4 World Division Champion Naoya Inoue aka the Japanese Monster ay konfirmado na umatras na sa pag-akyat ng 126-pound featherweight division sa buwan sana ng December taon kasalukuyan para sana labanan itong si WBC Featherweight World Champion na si Nick Bull. Dahil yan sa pahayag ni Turki Alarshak, ayon kay Turki kapag itong si Naoya Inoue ay maging matagumpay sa laban niya kontra Muradjan Akhmadalib sa buwan ng September, ay isusunod niyang labanan itong si Alan Picasso buwan ng December taon kasalukuyan. Alam naman ng karamihan na isa na itong ganap na membro ng MP Promotion si Alan Picasso kaya ganoon na lang kadali ikasa ang kanyang laban kontra sa halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Hindi naman natin may kakaila na isa talaga sa pinakamagaling na promoter at matchmaker itong si MP President Sean D. Bonds. Dahil halos ng boksingero ng MP Promotion ay nabigyan ng pagkakataon makalaban itong halimaw ng Japan na si Naoya Inoue, tulad nila Stephen Fulton, TJ Doheny, ngunit kahit hindi ito pinalad na matalo ang halimaw ng Japan na si Naoya Inoue, ay paldo pa rin at milyon-milyon ang kinita nila dito. Isa rin sa nadagdag na boksingero na bagong membro ng MP Promotion ay itong si current WBC No. 1 Super Bantamweight top contender na si Alan Picasso ng bansang Mexico. Kahit kakapasok pa lang ni Picasso sa MP Promotion ay sinali agad siya ni Sean D. Bonds para lumaban sa undercards ng Pacquiao-Barrios fight sa susunod na buwan, ganun kagaling at kabilis umaksyon ni MP President Sean D. Bonds.
Samantala, former 3 World Division Champion John Riel Casimero ay tuloy na itong umakyat ng 126 pounds featherweight division, dahil alam naman ng karamihan na nahihirapan na itong si John Riel Casimero makuha ang tamang timbang sa 122 pounds super bantamweight division. Dagdag pa dyan at sa mga nagtatanong na kung bakit wala pa itong laban at promoter si John Riel Casimero sapagkat ito ay nakaban pa sa bansang Japan hanggang October taon kasalukuyan. Kaya tahimik pa sa ngayon ang kanyang karera dahil naghihintay lang ito na matapos ang kanyang 1-year suspension sa bansang Japan. Asahan ng karamihan na pagkatapos ng kanyang parusa na 1-year suspension sa bansang Japan ay makikita na ng buong Casimero fanatics at ng buong mundo ang kanyang pagbabalik sa ibabaw ng boxing ring. Kaya sa kanyang pagbalik ay asahan na ng karamihan na makikita na itong si John Riel Casimero sa featherweight division. Ito ang top 5 na mga dekalibre na boksingero sa featherweight division. Mirko Coelho, ng bansang Argentina, may record na 14 wins 11 knockout, walang talo. Rafael Espinoza, may record na 25 wins, 21 knockouts walang talo. Luis Alberto Lopez, ng bansang Mexico, may record na 30 wins 17 knockouts at may 3 talo. Ray Vargas, ng bansang Mexico, na may record na 36 wins 22 knockouts at 1 talo. Ray Vargas landing the right hook, nearly throw-ins, 80 plus punches more. Oh my God, Zion. At ang top 1 ay si Leigh Wood, na may record na 28 wins 17 knockouts at 3 talo. How many fights? You'll be the man who answers at this level. I wanted the mind as much as with the body. Oh, trouble here! Kakayanin kaya ng lakas ni John Riel Casimero ang mga dekalibreng boksingero sa featherweight division. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Winsworld TV. Saying peace, love and good vibes lang tayo lagi. Okay, alright. Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So tatlong burado na mag-i-score ng mega showdown ni Manny Pacquiao at Mario Barrios. Ito ay sina Max De Luca, Tim Cheatham, at Steve Wasted. Ang tatlong burado na ito ay may history din ng controversial score sa mga bigating mga laban, kung saan ay may pinapanigan ito. In short, may mga kapalpakan at anomalya din na ginagawa ang mga ito. Unahin natin si Max De Luca, ang nabatikos matapos magbigay ng tablang score na 112-112 sa labanan Ryan Garcia kontra Devin Haney. Matapos mapabagsak ng 3 beses ni Ryan Garcia itong si Devin Haney ay nagbigay pa din ito ng tablang score, kaya dahil dito ay sobrang binatikos siya ng husto. Sunod ay si Steve Wasted naman ay nagbigay din ng tablang score na 114-114 sa labanan Tank Davis kontra Lamont Roach Jr., na tanging siya ang dahilan kung bakit hindi nanalo itong si Roach kontra Davis. Sa kabila nakitang-kita at napakaliwanag naman na nanalo talaga si Roach kontra Tank Davis. He counterpunched Tank, took off some of the steam of the punch, but still, Roach leading with into the lead. Davis fighting on even terms here in the 11th. At si Tim Cheatham naman, ay ang nag-iisang burado na nag-score ng 115-113 pabor kay Haney sa naging laban niya kontra Machinko. Body shot that makes Haney go back and drop his elbows to protect his body. So Loma goes back up top with a jab, a left hand and a right hand that missed, then goes back down with a body shot, followed by an uppercut, and a right hook. Haney retreats, but instead of following him, Loma backs off, making Haney come to him. Loma then surprises him by countering his jab with a straight left. Kaya talagang delikado dito sa tatlong judge si Manny Pacquiao. Kaya dapat talagang knockout at hindi na paabutan sa final scorecard ni Manny Pacquiao itong si Mario Barrios, dahil kung hindi ay mukhang matatalo siya kay Mario Barrios. Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So kulang 4 na taon din na hindi natin nakikitang lumaban sa ibabaw ng boxing itong si former 8 World Division Champion and future Hall of Famer Manny Pacquiao, na may record na 62 wins, 8 losses at may 2 tabla.
Ngunit ngayong darating na July 19 taon kasalukuyan ay muli itong babalik sa ibabaw ng boxing ring para patunayan na isa pa rin siyang halimaw sa ibabaw ng boxing ring. Kakalabanin niya si WBC welterweight champion na si Mario Barrios. Si Mario Barrios ay may record na 32 wins, 18 knockouts, 2 losses at 1 tabla. Kakayanin kaya ng mas batang Mario Barrios itong si Manny Pacquiao. Kapag manalo si Manny Pacquiao kontra Mario Barrios ay dito na niya malalampasan ang kanyang sariling world record bilang pinakamatandang welterweight champion at hihirangin siya bilang pinakamatandang hari ng welterweight division champion. At paniguradong magkakaroon ng Manny Pacquiao vs Floyd Mayweather Jr. rematch or magiging Manny Pacquiao vs Tank Davis na tiyak magiging blockbuster ito sa mansulok ng mundo. Dumako naman tayo sa iba pang mga balita. So Manny Pacquiao naglabas na ng kanyang kasalukuyang kondisyon ng kanyang pangangatawan. Kulang-kulang 2 linggo na lang at magkakaalamanan na kung sino kina Manny Pacquiao at Mario Barrios ang hihiranggan malakas sa ibabaw ng boxing ring. Kitang-kita dito na talagang pigang-piga na ang katawan ng ating pambato na si Manny Pacquiao. Bato-bato na ang pangangatawan nito, at nagmukhang bata pa ito tingnan at nakakatakot na, dahil kitang-kita na talagang malakas na ito at handang-handa na makipagtagisan ng kamao sa kamao, lakas sa kanyang kalaban na si WBC World Champion Mario Barrios. Kaya dahil dito ay talagang maraming mga fans ang tiwala na mananalo si Pacquiao kontra Mario Barrios. Dagdag pa ni Manny Pacquiao ay maganda daw ang kanyang pakiramdam at talagang fully conditioned na ang kanyang katawan. Dagdag pa ni Pacquiao ay maganda na rin ang kalagayan ng kanyang balikat, at wala na siyang naramdaman kahit anong kirot dito, dahil alam naman ng karamihan na may iniinda na injury sa kanyang balikat ang ating pambansang kamao, ilang taon na ang lumipas, na lagi niyang dala-dala at nahihirapan siya sa kanyang mga laban dahil dito. Ngunit ngayon taon kasalukuyan ay talagang wala na daw itong nararamdaman na kahit anong sakit, kaya 100% ready na siya. Mabilis na din ang galawan ng kanyang footwork at talagang komportable siyang gumalaw, dahil wala na itong nararamdaman na kahit anumang injury o sakit mapabalikat man or mapapaa. Dagdag pa sa ating mga balita, Carl James Martin hindi kinaya ang ginagawa ni Pacman na pagpapapalo ng stick sa katawan. Ang pagpapapalo kasi ng stick sa katawan ay nagpapalakas ng pain tolerance, para hindi ito basta-basta masasaktan sa mga pinapatama sa kanya ng kanyang kalaban, kaya ito panuulin ang pagsubok ni Carl James Martin sa training na ito. Started off soft. Isipin mo lang. Marquez was off balance again. Now gets his feet back and tries to roar back to nail Pacquiao to the right. Dumako naman tayo sa iba pang mga balita. Mario Barrios papatulugan ng mas mahimbing ulit si Manny Pacquiao sa ibabaw ng boxing ring. Katulad ng ginawa ni Juan Manuel Marquez. Kung atin po maalala ang ginawang pag-knockout ni former 4-division world champion Juan Manuel Marquez, na ginamitan niya ng tamang timing at tamang suntok, kung saan ay talagang tulog at nawalan ito ng malay itong si Manny Pacquiao. Kaya ayon sa kampo ni Mario Barrios ay napag-aralan na doon nila ang galawan ni Manny Pacquiao, kaya hindi malabong mangyari na maulit muli ang sinapit ni Manny Pacquiao kay Juan Manuel Marquez sa mga kamay ni Mario Barrios. Ano sa tingin nyo guys, sino kaya ang matutamba at sino ang nanatiling nakatayo? Si Pacquiao ba or si Barrios? Just comment down below. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Wins World TV. Saying peace, love and good vibes lang tayo lagi. Okay, alright.